Hello guys, welcome back sa vlog, no. Kanina pa ako actually nag-ano pero mukhang hindi siya kumagat, no. Hindi kumagat yung ano natin video guys. Kanina pa pala ako nagsasalita. So ulitin natin tong vlog natin for the day. Guys, ang i-discuss lang natin ngayon is about the fuel consumption nitong Montero Sport natin guys, no. Bluntly masasagot ko na agad sa unahang part, no, kung gaano siya katipid. Yung yung highway use natin, kasi daily natin 'to nagagamit. Pansundo kay misis, ganyan, sa church, ganyan. Ang kagandahan dito guys is nakokontrol mo talaga siya, no. Yun na, umpisa pa lang nasasagot ka na, no. Makokontrol mo siya. Sa city, ang usage ko guys, ako around talagang bluntly, no, nagagamit ko to siguro maaksaya na ako ng ng 9, no. Maaksaya na yun guys. City driving dito, Manila area, Abad Santos, dito lang naman dinadaan natin guys, Caloocan area. Shoutout sa mga batang kaangkalon na nanonood sa atin, no. So yun lang naman guys, no. Mostly dito lang naman yung area na tinatakbuhan natin. Bluntly, kapag highway, pag nagagamit natin to si Monty natin guys, mas matipid siya, no. Parang naglalaro ko ng mga 15. Yun na yung pinaka parang max 15, 18 pa nga minsan. Yung isa electronically, pagtingin ko minsan 20, 21 guys, no. Depende talaga yan sa apak mo. And dun papasok tong discussion natin guys. Timely siya kasi kung nanonood ka ngayon, ang mundo ngayon is nasa stage siya ng gera, especially dyan sa Gulf area, no, ng US, Israel, tsaka guys, affected yung kung mapapanood man ito in the future, affected yung guys, no, yung price ng gas ngayon or diesel, no. Parang nagre-range siya ng mga 19, no. Itong news today, no, nasa 19 ang itataas ng diesel. Mas mahal siya kumparo sa gasolina, kasi syempre mas ang diesel prominent sa mga heavy equipment. So ayun lang naman guys, no. Ang discussion natin ngayon is i-pattern lang natin about sa sitwasyon ng mundo ngayon guys, no. Kamukha ngayon mahal, no? Mahal ng consumption ng diesel ngayon. Kumbaga panahon ng pagtitipid this time, no. And in the future, paano mo ba i-consider tong manual, no? So guys, masasagot ko this part pa lang na mas matipid tong manual. Bakit? Hindi ko sinasabi na maksaya yung mga automatic natin, no. Pero kasi mas matipid yung manual in the sense of control mo siya. Kaya pasok mo sa neutral, no. Nasa-sense mo, no. Nasa-sense mo na actually, although nakikita mo yung RPM mo, no. Yung RPM natin kasi guys, dun yun, diba? Syempre na revolution per minute nga, diba? So dun pa lang malalaman mo kung malakas pa yung apak mo or mas makakatipid ka pa sa apak mo na yan, diba? So ayun guys, no, ang pinaka main pointers na itong Monty natin, syempre mas makokontrol mo nga siya kasi manually, diba? O kung kaya, pasok mo sa segunda. O may tumatawid na guys. Yan. So tingnan natin sila. So yun lang naman ang pinaka main point na makukuha mo dito kay Monty na manual. So very good points yan guys when it comes sa paggamit, no. Kasi syempre mas matipid ka, mas malayo-layo mararating mo yan guys, diba? Syempre tipid yung Pero syempre guys, kaya ko lang naman to na ano ba yung mga ways para mas mapatipid mo pa yung gas consumption mo. Number 1 na guys is yung pag-watch out ng RPM mo. So yung RPM mo, makikita mo rito kung ayan, nasa 1.7 ka, nasa 1.5 ka, 1.5 pababa or 2,000 pa nga, green yan guys Pag sa Toyota ko kasi na kotse before, pag nasa 2,000 RPM ka lang,
naka-green siya, naka-eco siya, which stands for na mas matipid siya, di ba? Mas matipid siya pagka ganun. Pero guys, ito na agad disclaimer na syempre mas matipid yung mga guys, no, yung mga hybrid. Tipid yan, no? Kumbaga may electric engine yan plus basta mas matipid siya in the sense of overall, tipid siya. Kaya for me, si Kuya sinesenyas niya kung saan may lube ako. Ganyan din ako pa nagmumotor guys eh. So ayun, may nakapag-comment pala sa atin, no? Minsan nakababad dito, no? Minsan kasi guys manyarism na yan, lalo yung mga titos na naka-manual dyan. Pero hindi mo yan didilan na mabigat, ganun. Minsan nakaganyan ka lang kasi nga nakaalalay ka na mamaya-maya magpapalit ka na ng gear mo, di ba? So doon lagi naka-pattern yan guys, no? Hindi yan dahil sa nakasayahan ka na, ganyan, no? So it depends guys, no, sa sitwasyon kumbaga. Kita tayo. So yun lang naman ang natin guys, no. May comment pa nga before, oy bakit lagi ka nakababad sa no? Depende din yan, kamukha na ito kung stop and go ka. Syempre hindi mo naman lagi papasok ng third gear yan. Pasok mo ng second gear para at least hindi sure ka na hindi mamamatay. Kamukha na ito, 2,000 RPM siya, pasok siya third gear. Baba siya ngayon ng mga 1.4, 1.5 RPM. Mas matipid siya guys, in the sense overall. Kasi nga, nakokontrol mo kung kailan ka papasok, lalabas di ba? Kaya sa mga dumadaan dito sa Abad Santos kung first time nyo rito, sa gitna lang kayo lagi. Kung di pa naman kayo liliko, hindi pa itinuturo, no? Kasi guys, hulihan ng swerving dito, grabe. Mamali ka dyan guys, ticket yan. Manila boys dito. Yun ang number 1 na maititip ko sa inyo, no? Kasi yung diesel kasi is mas galit siya, no? Pag alam niyang mas kailangan niya pumersa pahon, mabigat yung dala mo, ganun. Doon ang laban ng diesel guys. So for me, kung makokontrol mo lang maayos yung mo, guys, so sa mga bagong nanonood, kahit naka-stop ako guys, nakaangat tong handbrake ko, nakapak ako sa brake. Yun talaga ako guys, no? Ewan ko lang sa iba, pero I think that's the safest, nakapak ka na sa brake pedal mo, nakapak ka pa, nakaangat pa yung yung brake lever mo, no, na handbrake. Why? Syempre mas safe yun, no? Kasi dinoble mo yung preno mo, hindi lang isa yung gamit mo. Ito yung sinasabi ko guys, gitna lang kayo. Kahit medyo basta nakasalaksa ka naman na guys, ka naman na safe ka na yan nasa gitna ka lang. Why? Kasi pag isang liko mo lang dun guys, mamali ka, swerving ka dyan. Lalo dito sa part nga na to ng Abad Santos, dito sa I think hospital ng Tondo. Yeah, hospital ng Tondo. Nakakalito kasi yung isa guys, meron pang isa. Shoutout sa mga nurses dyan. Shoutout po sa inyo. So ito guys, naka-yellow pa lang, pumreno na kayo, wag na kayo may pagkabulan dyan. Parehas lang naman yun. So again, nakaangat yung handbrake, ganyan. Hindi ka lagi nakapak sa no. Yung kasi, yung automatic kasi guys, sa experience ko sa automatic, siya, pwede mo lang apakan yung preno mo, no? Pwede mo lang apakan yung preno mo. But then sabi ko nga, mas makokontrol mo dito kay MT. Kasi syempre, konting mo lang, 'di ba? Medyo siguro mahuhuli ka unless ay pagkarera ka talaga guys, no? Na launch control mo. Launch control. No? Which is ibang topic naman yung guys, no? Kasi may kakilala ako na naka GLS na Monty, no? Pero latter model 2018 model siya na GLS, no? Na nilagay niya na ng throttle control guys, yung automatic niya, na napatakbo niya ng 210 guys, no? Patakbo niya ng 210 yun, according sa kwento niya sa akin. Ewan ko lang kung sa safe environment guys, basta yun lang kwento niya. So ibig sabihin, kaya mag-reach ng gano'n ng
ng kotse natin guys, no? Malakas siya eh. Malakas yung auto eh. Pero syempre, para safe ka nga, like I said, dito ka lang sa mga part sa gitna. Etong part na to or dito. Bakit? Eh kasi ano to guys eh, tawag doon na may ano rito, may mga swerving area dito like dito sa may Toyota Bad Santos. May mga part dito na pag lumiko ka or ano ka, itatag ka as ano, as swerving, no. So yun lang naman ang ano natin dito guys. Ano pa ang way guys? Merong isa pero to unconventional to guys ha. Hindi ko proven kung totoo to. Kung talagang totoo to. Pero nakapag-try naman ako guys. Siguro mga 3, 4, mga ganyan siguro. Mga ganun na pagkakataon guys. 3-4 months, mga ganyan ko lang nagamit. Sabi nila, mas matipid daw yung nagkarga ka ng diesel na what do you call this? Like yung petrol, petrol blaze, no, isa yung katumbas ng blaze sa ano sa diesel. Hindi ko siya maalala kasi, no? So I think basta yung ano turbo, yun, that's it. Turbo diesel. So para siyang blaze ng may nagbanggaan pa yata guys. Walang banggaan. Ayun, so wala naman ng banggaan. Meron lang, yung sinasabi ko sa inyo, yung mga naka-bangers doon guys, no? May mga bangers doon sa gitna, no? So medyo ingat kayo dyan kasi huliin talaga kayo nyan guys. Walang sorry yan. May e-bike lang kasi dito guys. Di tayo makadire-diretso ng mabilis. Bagay, naka-stop naman. Kaya hindi tayo nagmamadali. Okay, so balik tayo sa topic. Paano mo i-controlin tong ano mo, no, ways, no, para ma-manage mo yung RPM mo? Syempre, most probably kung bago ka pa lang, dapat na alam mo kung saan mo tititigan yung RPM mo. Kamukha na ito, naka-stop ako. Ang idle ko nasa 750, 700, ganyan lang ang laro. Yung needle, may kita mo naman sa nakatumbok eh. Yan, tataas siya pag bibira yung compressor. Mga 800 RPM. Mas matipid yan guys pag ganyan ang ano mo, ang consumption mo. Kasi konti lang yung kinukuwang diesel eh. Tapos yun nga, yung weight ng pag-apak mo, no, kasi kahit nasabi mong malapit lang yung takbo mo, kung tumakbo ka naman guys, medyo lagi ka nagmamadali, no, mabigat yung apak mo sa ano, malakas sa RPM yon. Siyempre aangat yan, titirita ako sa yan, gaganon yan guys, oh. So yun lang naman. Off the topic, meron talagang nagsasabi na mabigat daw yung kamay pag ganyan, nakakasira daw. Totoo yun guys. Totoo yun na nakakasira ng gear yun. Pero alam mo na may mga titos, no, like me, no, na nasanay sa manual talaga since owner, ganyan. Ano kasi to guys eh, tawag doon. Minsan hindi naman mabigat eh. Sa light lang yung hawak mo. Bakit? Kasi nga, pinapakiramdaman mo yung RPM mo eh. Kumbaga parang, medyo magliliko-liko na ako. Nakaganyan ka lang, nakabang ka na ba? Kumbaga, naabangan mo na siya, no? Hindi mo siya ano, kumbaga kinokontrol mo nga siya in the sense of ano, ganda na ito guys, so F-150 Ford, laki, stock pa yata. So yun ang ano mo diyan, galawan mo diyan guys, no? Yun ang galawan mo diyan na kumbaga overtake lang natin to guys. Yun. So yung mga ganung pagkakataon kasi yan, nabababad ka sa segunda, no? Malakas din sa ano yan, sa diesel yan. Ito, actually naka-neutral na ako niyan agad eh. So kung gusto mo naman na kasi liliko ako, no, kakaliwa na ako dito sa may bangbang. Yung ano, yung
Yung ginagawa kasi natin guys, let's say tinatansya system mo yung ano mo, yung needle mo diyan sa ano. Yun ang specially na magagawa mo dito sa MT, no? Kasi nga pag ipapasok mo siya, tinatansya mo kung ilan yung ibibigay mong sa diesel, no? Pero na-discuss ko na pala before guys, no, na hindi din healthy yon na lagi kang below 2,000 RPM. Hindi siya healthy sa AGR mo guys. Kumbaga, yung pag-handle na itong ano, hindi siya basta-basta guys, no, na ano, no, na piso yata dito. Yung mga ganito guys, bibigay ba kayo sa mga ganito? May spare ka namang 5 piso dyan guys, no? Pag ano, piso, ganyan, 2 piso. Pag wala piso guys, pakibalik sa inyo. Experience akong ganyan, before. Yung sa Toyota ko na kotse, binigyan ko ng piso guys. Wala kasi ang coins dito eh. Binalik sa akin. Binalik sa akin yung piso. Oo nga naman guys, wala na mabibili yun. Kahit mga siguro kung may spare ka dyan, mga 3 pesos, kung talagang wala, or 5 pesos guys. Parang yun ang pinaka-piso sa kanila. Hindi dahil sa kinukonsider natin sila guys, ha? It's because yun talagang ano lang, bukal lang sa loob mo na bigay, no? So ayun, kamukha na ito, short na naman yung takbo ko guys, no? Hindi tayo nagmamadali, relax lang, laro-laro lang tayo ng ating manual shift stick, no? Ito, naka-primera. Pero RPM ko, nasa 1,000 lang. Tandaan lang kasi yung apa ko guys eh. Yan, pag nakita ko umangat siya, mga 1,700, lagay ko na siya sa segunda. Depende nga eh, pwede mo nga i-ship pa yan ng ano eh, mga nasa kahit 1,000 pa lang, ship mo na. Hindi mas matipid yun guys, di ba? So yun yung mga ways para mas mapatipid mo. Lalo ngayon guys, upon release ng video na to, no, di natin alam kung hanggang kailan tong war na. Pero sabi ni President Trump, mga 5 weeks, no, ang itatagal ng war, no. Pero sa atin kasi guys, hindi natin sure yan kung ano yan. Kasi kawawa rin naman yung mga Pilipino na kababayan natin, no, kamag-anak, kapatid, no, ganyan sa ibang bansa na magulo guys, no. Sana matapos agad para magbalik sa normal lahat guys, no. Yun, may malalim na lubak, pasan natin. So yun lang naman ang mga galawan mo dito guys, no, when it comes sa manual shift stick, no. Nanonood din kasi ako minsan ng vlog ni Ramon Bautista guys eh, kasi pag medyo lap trip ka, nanonood ka ng vlog nun, no. Siya, lover din siya ng shift stick na ano, no, na trani, no. Guys, BYD, ano kaya pakiramdam na naka-DYD sa ganitong panahon na ano guys, no, na mataas yung diesel, no. Siguro parang pag naka-BYD ka, ano kayo ngayon, mga diesel and ano, gasoline boys. Sila, anli apak sila guys. Kasi nga, ano sila, di ba? Wala silang ginagamit, no? Kung meron man yung mga hybrid guys, parang matipid pa din yun. Matipid pa din yun guys. Bakit? Kasi ano yun eh, tawag doon na hybrid sila eh. Kumbaga, parang charger lang yung gasolina nila guys eh. Di ba? Ito lang muna tayo sa dito. So, conclusion sa ating short video, mas totoo guys na mas matipid tong MT sa mga matic, no? Kahit na sabi mong naka CVT pa yan or ano. Kasi guys, dito control mo. Pero ironically, kung mas matipid nga siya, pwede din siyang maging mas maaksaya. Depende yan sa pag-apak at kung ano yung attitude mo sa pagdadrive. Shoutout Tesla, why?
No, isa pa to guys, tatawa-tawa to. No, parang naka-BY dito. Ngayon, mataas yung diesel at gasolina. Oo, ano kayo ngayon, boy? Ano kayo ngayon, di ba? Parang ganun. Nakahinto naman tayo guys. Tanggalin ko na yung aking seatbelt, no. Sa mga nagsasabi na dito na masyadong mabigat ang hawak dito, nakakasira talaga yung guys. But as old school driver, no, minsan talaga nakahawak na tayo dito. It depends sa hawak mo. Hindi mo mabait, mabigat. Siguro mga light touch lang kasi nga mag-ship ka na para pinapakiramdaman mo, while pinapakiramdaman mo yung RPM mo, kasi minsan pakiramdaman system na lang yan guys, no, lalo pag sanay ka na, yung tipong di ka na namamatayan, no. Sabi nga nila sa Baguio, no, pag nakagano ka raw sa Baguio at naka-manual ka, lalagyan ng itlog dito yung likod ng gulong mo, no, itlog, no, yung fresh na egg, no, kapag naatrasan mo yun, nabasag yun, talo ka. Kailangan marunong kang tumansya ng gas pedal mo at brake pedal mo guys. Yun lang naman ang laruan dito. So conclusion, totoo mas matipid yung MT. Ironically, pwede din siya maging mas maaksaya. Ang kagandahan kasi controlled mo siya dito, unlike sa ibang ano, no, depende nga sa paggamit mo, no. Kung talagang gusto mong makatipid, eh syempre magkano ka na, mag BYD ka na guys, no? Shoutout BYD. BYD ka na kung medyo budget meal ka, no? Tesla kung may pera ka talaga. Para hindi mo naisipin yung consumption mo, guys, no? Pero kung nandito ka kasi at nandito talaga yung heart mo, gusto mo talaga to, like sinasabi ko sa mga past video, no? Nasarap yung drive ng gusto mong sasakyan, guys. Kung gusto mo talaga yung sasakyan, hindi ka lang napilitan dahil matipid yun sa ano na rin yung waste, no? Para ano, pag napunta ka doon sa group ng Montero, matatawa ka eh. Paano mapatipid? Di, wag mong gamitin. Yan ang lang sasabihin sa'yo, scan natin, wag mong gamitin. I-scan na, tapos di pa gagamitin, guys. Ganun ang mapupulat mo doon. Ang sinasabi ko lang dito is conclusion, para at least paano mo siya mapatipid kasi gusto mo nga yung auto, di ba? Shoutout sa lahat na naka-manual dyan. Ano naman po yung auto nyo, mga naka-Monty, mga naka-Bios na MT, any MT, no, kahit Bigo pa, kahit na bad, no, yung mga high ace Grandia I drove a Grandia 3.0 na ano, no, na manual guys. Parang kasing lakas na ito yun. For me lang parang kasing lakas niya to. Pag when it comes sa awanan, yung mabilis kang mag-accelerate guys, easy reach ka ng 100, ganyan. So yun lang naman. Hope to see you soon guys. I see you in my next one. Keep safe.